Samantala, sardinas na naman ang siksikan ng mga pasahero sa MRT kahit pa ngayong Miyerkules Santo. Mula sa Quezon City, nakatutok live si Sandra Aguinaldo. Sandra? Mel, talaga namang nasaksihan natin yung rush hour dito sa MRT at nakita natin na dagsa talaga yung mga tao. Lalo na't bukas ay wala na trabaho at simula na ng mahabang bakasyon. Parang sardinas nga, Mel, yung mga tao sa loob mismo ng bagon ng MRT. At kanina sumakay tayo dyan at mismo nga nasaksihan natin yung kanilang pagsisiksikan. At yan po ay nagpapatuloy hanggang ngayon. Sanay na rito ang mga regular na pasahero ng MRT pero napansin daw ng pamunuan ng MRT na dumadami ang sumasakay sa tren mula noong mag-anunsyo ang MMDA na magsasagawa sila ng repair sa kahabaan ng EDSA. Ang problema, kung 350,000 lang na tao kada araw ang kayang isakay ng MRT, nasa halos 600,000 kada araw ang sumasakay dito. Ang resulta ay mahabang pila na inaabot ng siyam-siyam. Kulang na nga sa bagon. Sadya raw pinabagal ng bahagya ang takbo ng MRT train para iwas aberya dahil wala sa best condition ang mga riles nito. Kung maayos sana ang lahat, ay nasa 2 minutes lang ang interval ng mga tren. Pero sa ngayon, sabi ng MRT, ay umaabot sa 3 minutes ang pagitan ng mga tren. Sinamahan nga kami sa pagsakay nitong si Chief MRT Station Division Oscar Bongon at doon ay nagsimula sa North Station ang aming biyahe papunta sa Shaw Boulevard Station para maobserbahan niya ang dagsa ng taong sumasakay sa MRT at narito ang kanyang pahayag. Naglagay po tayo ng mga tents room. Sa ngayon po, yun po yung ating maximum dahil nga po kulang yung ating capacity. So, pag madadagdagan po natin yung pag ma-upgrade na yung signaling at yung meron ng additional ng mga bagong na train. Mel, hanggang 11 p.m. na lamang ngayong gabi ang operasyon ng MRT at sila ay magsasagawa ng maintenance ng kanilang mga tren at ng riles at buong system. At sila ay magre-resume ng kanilang operation 4:30 a.m. ng Lunes. Mel? Maraming salamat sa iyo, Sandra Aguinaldo.